Dumapo naman tayo sa Reformation. So, Reformation was a religious movement of the 1500s that led to Protestantism. It had a tremendous impact on the social, political, and economic life of Europe, and its influences are still felt today. The movement began in 1517 when Martin Luther, a German monk, protested against certain practices of the Roman Catholic Church. Protestant was established in Europe. So, ang Reformation sa panahon ng Renaissance ay tumutukoy sa malaking kilusang panrelihiyon na naglalayong itama at baguhin ang mga maling gawain ng simbahan. So, maraming tao ang kumestyon sa mga gawain ng Catholic Church. So, pinuna ang mga maling gawain tulad ng pagbibenta ng indulgences. Kaya dito nagmula ang mga bagong relihiyong grupo na tinawag na Protestant o Protestante. Causes of the Reformation. So, religious causes. Corrupt financial practice by the popes and higher clergy. So, mali o tiwaling paraan ng paggamit o paghawak ng pira ng mga pinuno sa simbahan tulad ng papa at mataas na pari o clergy. The religious life of church suffered. So, humina o nasira ang relihiyosong pamumuhay sa loob ng simbahan. The sacraments were often celebrated meaninglessly. So, ang sakramento ay ginagawa na lamang ng walang tunay na kahulugan o damdamin. Cultural causes. Renaissance humanists believed that by returning to the classics, they could begin a new golden age of culture. So, para sa mga humanista, ang pagbabalik sa karunungan ng nakaraan ay susi para makamit ang isang mas maunlad at makulay na hinaharap ng kultura at kaalaman. Political causes. When the Reformation began, some monarchs broke completely away from the Pope. So, nung nagsimula ang Reformation, ang ilang hari ay kumalas sa authority ng Papa at nagkaroon ng sariling pamamahala sa relihiyon na naging malaking pagbabago sa kasaysayan ng Europa. The kings were increasing their power over their own people and against the Pope and Emperor. So, ang mga hari ay naging mas makapangyarihan at independent at hindi na basta sumusunod sa Papa at Emperador. Economic cause. As the cities grow wealthy and independent, they threw off the control of local lords and prince bishop. So, ang mga lungsod ay umunlad at naging malaya, kaya hindi na sila kontrolado ng mga dating makapangyarihang pinuno. Methods of instruction. Memorization. Reading was usually taught by routine pronunciation of words, memorization of answers to question from the gospel, hymns, and psalms. So, ang paraan ng pagtuturo noon ay nakatuon sa pagmemorya at pagbigkas, hindi sa pag-intindi ng binabasa. Excessive formalism. Eventually, due to formalism, the Protestant classroom became a place of terror. So, kalaunan dahil sa sobrang stricto at formal na paraan ng pagtuturo, naging nakakatakot ang mga silid-aralan ng Protestante. Religious indoctrination. So, method of teachings were rigid. Discipline was harsh. And religious indoctrination became the shape of
method. So, mahigpit ang sistema ng edukasyon, mas mabigat na disiplina at nakasentro ang nagtuturo sa relihiyon kaysa sa malayang pag-iisip. Catholic Counter-Reformation. So, Counter-Reformation is the name generally given to the renewal movement in the Roman Catholic Church during the 1500s and 1600s. Many Catholic scholars prefers the terms Catholic Reformation or Catholic Revival to avoid the implication that the movement as merely a reaction to the Protestant Reformation. So, ito yung pangalan na ibinigay sa isang kilusan ng reforma sa simbahang Katolika upang itama ang mga mali at palakasin ang pananampalataya. Aims of the Catholic Counter-Reformation. Leadership training. This aim was assigned to the Jesuits. So, Jesuits, ang tawag sa mga kasapi ng Society of Jesus na naatasang magturo at maghubog ng mga leader lalo na sa larangan ng edukasyon at relihiyon. Education of the poor. This was assigned to the Christian brothers. So, ang responsibilidad na turuan ang mga may hirap ay ibinigay sa mga Christian brothers dahil sila ay dalubhasa sa edukasyon. Spiritual salvation. This was assigned to the Jansenists. So, ang aspeto ng kaligtasan ng kaluluwa ay iniuugnay sa mga Jansenists dahil sila ay nakatuon sa malalim at seryosong pananampalataya.